at saka teleradyo, no? Nabanggit ni Sir Raymart Mansilungan tungkol sa DSWD. Iwanan muna natin kay Kiko Barsan. Meron Sir Mansilungan na politiko, congressman. Yung taong nakausap ko, taga 5th District. Pero nung nagpa-receive siya tungkol sa pamaskong handog sa congressman ng 1st District. Anong lugar po ito? Quezon City po. Bakit nakuha niya yung DSWD ayuda niya na 5,000 piso sa 1st District congressman, samantalang sa 1st District niya po nakuha, samantalang taga 5th District siya? Pwede po kayang nagamit ng congressman yung kunyari galing sa bulsa niya pero galing sa DSWD. At ito pa, yung form, pinagalitan niya yung tao. Sabi ko po sa inyo, fill-upan niyo lang po yung nilagyan kong check. Na-fill-upan niyo po yung petsa. Sabi niyo, huwag mong fill-upan ng petsa, bigyan kita ulit ng bagong form, huwag mong pipilapan ng petsa. Ano po masasabi niyo roon, Sir? Alam niyo po, by and large, una, hindi ko po alam kung senior citizen yun. Kasi kung hindi siya senior citizen, nasa DSWD po talaga yung programa. Senior. Kung senior citizen po siya, dalawa rin po yung pwedeng panggalingan ng programa. Iba po kasi yung para sa senior citizen, iba yung AX na para sa lahat ng Pilipino. Ang ano lang po dyan is ganito. Matagal na po namin, ako, commissioner ako, matagal ko na pong sinasabi sa DSWD, itigil nyo na yung cash delivery. Diba? Magbigay kayo ng cash card, o kaya kung magpapadala kayo ng ayuda, gumamit kayo palagi ng approved ng central bank na money transfer facility. Kasi kung gagamit kayo ng Palawan, Cebuana, Luwilier, eh hindi nyo kailangan kaharapin yung tao. Diba? At hindi nyo kailangan papirma sa kanya na kung kailan niya tinanggap. Kasi kung kailan mo tinransmit, yun yun talaga. For whatever reason, ayaw ng DSWD. So yung pong tanong ko, bakit yung pong guest ninyo pareho nung sa akin? Salamat po, Sir. Alright, maraming salamat po. Magra-wrap up tayo, but I have 2 last questions, no, para sa lahat ng panauhin natin ngayon. So, and for this, we don't want to close this without hearing some solutions. Doon na tayo sa, magra-wrap up na tayo kasi alas 12 na. So, balik tayo doon sa issue na pinag-uusapan natin kanina. Alright, so ngayon, ayaw din natin i-close to without us. Of course, there were a lot of mga solutions na na-discuss na kanina, no, ni Chairman Greco. Pero ngayon, ang tatanong ko sa mga panauhin natin is that if you were president and then you can do something in one day, alright? May kapangyarihan ka, ano yung unang solusyon against corruption? If you can only give one concrete action, ano yung one concrete action na gagawin mo against corruption na kaya mong tapusin sa loob ng 24 oras? Step down. Because it will make a lot of people happy. Eh, sabi nga ng Dalai Lama, the only purpose in life is to be happy. So if you want the people to be happy and you want to solve corruption, step down. Thank you po. Kung ayaw mag-step down, ako I will order and open pala, hindi order. I will open to the public the results of my COA report from 2022 to 2024. Number 2, mag-uulat ako kung saan napunta yung confidential funds ko. Number 3, i-open ko sa public yung liquidation report ng kung saan napunta ang budget ng UP. Alright. About kayo po dito. Papunta tayo doon kay Sir Greco. 24 hours doable. Number 1 talaga, no? Unang-una niyang gawin, lumuhod at magdasal sa Diyos. Ay sa tingin ko, kung 4 na beses siyang nagko-coke, kung 4 na beses siya nagko-coke sa isang araw, malamang hindi siya lumuluhod para magdasal. So first and foremost, yun talaga yung ko na lumuhod siya at magdasal. Pangalawa, step down. Kung hindi niya kayang mag-step down,
kung ako siya ha, I will order the demonetization of the Philippine peso para hindi na magamit ng mga nag-corrupt yung pera nila at mag-reprint tayo ng panibagong pera para mawalang halaga yung lahat ng ninakaw na nasa maleta, no? So demonetize Philippine peso and maglabas ng bagong pera, hindi man magagawa in 24 hours yung actual na gawain, but he can already do the order issuance of the demonetization of the Philippine peso, the current bills. And syempre, ang pinakamahalaga na niya, no, is umuwi na siya, sabi ng ate niya. First, kung gusto ninyo talagang, kung if I were the president, para po sa ikapapanatag ng ating nasasakupan, if I were the president, what will I do? Given a 24 hours to solve the problem. Ang gagawin ko po, magpapalive ako. Just to, hindi yung to make you happy. Kasi ang kailangan, sa 24 oras, anong magagawa mo para, Carlo? Para yung isang pwede mong magawang solusyon against corruption na kaya mong tapusin sa loob ng 24 oras. Yes, sasabihin ko sa taong bayan para sa ikapapanatag ng kalooban ng bawat isa at lumabas din dito ang katotohanan. Isa lang naman yan eh. Lumabas ka, tanggalin mo ang maskara, tanggalin mo yung mga kulay sa kaliwat kanan, magpapa-hair follicle test ako kaharap ng taong bayan. Gagawin ko yung sinabi nila lahat. Manalangin ako, I will come clean. 24 hours lang ha? 24 hours, hindi naman. Manalangin ka buong araw. Tapos, come out clean. Pa-hair follicle test ka. Ay, lahat ng isang araw yan. Tapos, isasara ko na ang gobyerno. Solve ang problema. Wala nang korupsyon, wala nang gobyerno. Pero, wag na yung kung ako ang presidente, may habak. Kung mag-a-advise na lang po ako sa presidente, kahit sino siya. I will call on Congress to, after doing everything, pray, come out clean, hair follicle test, kasi yung mga pending questions eh. I will call for Congress to call for a constitutional convention. Talagang baguhin na natin ang ating sistema ng pamahalaan. Bawasan natin ang kapangyarihan ng presidente at ng Kongreso, panghawakan ng kapangyarihan at pera ng taong bayan, at itulak natin ang federalismo. That in 24 hours will set the path for the next probably 6 months to 1 year, abot sa kanyang term, para by next year or by 2027, meron ng limitado na ang kapangyarihan ng mga abusado ngayon. Example po, bakit sobra kasi ang laki ng perang nananakaw ng Congress at ng Presidente? Kasi lahat ng pera hawak nila. If 70% of the funds will now go to, let's say, 6 trillion, 5 trillion, bigay na natin sa local government. Diba? Sa 1 trillion na lang, so hindi na magiging masyadong malaki ang kanilang nanakawin. May mananakaw pa ba? Siyempre, may mananakaw pa rin. Pero hindi gaya ng ganito. Secondly, ang pananagutan at accountability ng tao, ng mga opisyal ng gobyerno, mas magiging malakas dahil bababa po ang... Can you imagine yung INC rally? Kung lahat yun nag-rally sa Manila City Hall para lang pababain ng mayor o kaya hold them accountable, bumaba na yung mayor doon. Pero kung presidente, kahit 2 milyon, 3 milyon yung nandun na sa Luneta, hindi. Dapat sabihin na 100 milyon ng Pilipino, 3 milyon lang kayo dyan. Diba? So, ibig sabihin, ang hirap i-hold accountable ng Pangulo na nasa taas. So, that in 24 hours, siguro in less than 24 hours, you can do to put a path, you know, and then, pagka nandyan ganyan, edi,
call for a election, snap election. Diba? Kung wala na kayong tiwala sa akin, edi paltan nyo ako. Pero kung naniniwala kayo sa akin na kaya ko pang gawin to, edi let the people decide para ho magkaroon ng kapayapaan ng ating bansa. And now po, thank you Ka-Greco. And now the champion of the people, the voice of the voiceless. Okay. Alam mo, abang inaantay natin, siyempre, no, sa totoo lang, ang hirap po na